nakakahay din po yan. Ito po, plaster cast, ginawang rebulto ng Hesukristo. Jesucristo pa. Wala pong pinipili yung mga drug mules o drug smugglers na yan. Kahit po ano gagamitin yung nila. rebulto na yan, ang material niya ay droga. Opo, ito po yung mga tuta. Purebred po yan. Pero inoperahan yan, binuksan, pinasok yung drug sa loob ng mga tuta. Sa Colombia po ginawa yan. Yung susunod po mga Pringles naman. Yan po yung nakapormang Pringles chips. yan. Pero drugs pala. Susunod na napakarami po. Wala pong katapusan. Mga 15 slides to. At ang gusto po lang natin paalam sa mga kababayan natin, wala na pong bago ngayon. Pati po yung mga submarine at saka mga yate ginagamit na para sa drug smuggling. Wala na pong makakalusot. Ngayon po, dalawa lang ang usually po sa mga bansang nakakahuli ng drug smuggler, dalawang po pinagpipilian. Kamatayan o pagkabilanggo na panghabang buhay. Usually, dalawa lang po ang pinagpipilian. So, sana po, magdalawang isip kayo kung may pakipadala sa inyo at yung $1,500 o $3,000 katumbas ng inyong buhay, tama po ba kaya yon? Grabe. Yan namang dumadaan sa airport, no? Mga yan. Kaya maraming galit siya sa customs, eh. Binibisto mo. Sinasabi mo yung modus operandi dyan, eh. Lumali mo, baka hindi nila pinapansin yan. Ngayon, alam na nila, di ba? Pero mahirap po mga dyan. Di ba, umuha tayo ng CCTV, kopya ng camera, isang taon na. Hindi kami binibigyan. Yung kaso ni Alpha Quo, hindi pa binibigyan siya. Customs. Hindi pa kami binibigyan. Para lang, ang tanong, Secretary, gaano kadalas nagkakaroon ng confiscation na ganito? Dito sa airport natin. Halimbawa, meron bang gano'n? Wala. On a daily basis, meron bang nahuhuli? Wala. Wala. Makadagdag. Nung actually nasa serbisyo ako, merong coordination. Maganda na ang coordination ngayon kasi dati-dati, pag nakahuli ng ganyan, parang violation lang ng Customs and Tariff Code, smuggling. Pero ngayon, hindi na muna linalathala at tinitignan kung saan papunta. Kasi sayang yung intelligence value ng operation eh. Ang nangyayari ngayon, yung tinatawag na control delivery, kung saan pinababayaang lumusot, sinusundan, at kung sino tatanggap sa labas, at least na ipipinpoint natin yung mga connection. Kaya compared sa dati, mas maganda na ang coordination ngayon ng ating law enforcement agencies concerned. Yung mga napakitang ganyan, totoong nangyayari yon, pero sa kabutihang palad siguro, hindi pa yan masyadong laganap sa atin, kaya dapat talaga bantayan natin. Ang kadalasan dito, meron din tayong mga West African group dito, na kung saan, yung mga Nigerian, no offense sa mga, lahat ng Nigerian, yung ang mga nag-ooperate dito. Kaya po siguro lately, nagpalit na ng nationality kasi usually pag Nigeria ang pasahero tinitingnan na kaagad. Lately po, Asians, Filipinos, even British citizens, even European citizens, ginagamit na rin po para sa drug smuggling. Bueno, Secretary, yung mga ganyan sa mga kababayan natin nakikinig, kung meron kayong mga alam na ganyan, kapitbahay, kakilala, na mga overseas worker lalo na, pagkipasa na rin ng impormasyon na wag ho silang padadala dun sa mga bigla na lang lalapit sa inyo sa airport na ipadadala, mga ganyan. Sa 26 pa lang, di ba, meron tayong sa Ordaneta, Yusek Albante. Totoo po yan, Mr. Chairman. Nakipag-ugnayan po tayo sa local chief executive ng Ordaneta, si Mayor Perez, para sa gagawing seminar. At magpapadala po ang DDB ng isang team para i-handle yung seminar na yon. At bukod doon, meron din po sa Dagupan. Na ito naman para sa PPA, yung nasabi kanina yung ipag-unahin na rin kay Mayor Al Fernandez sa Parole and Probation Administration. Pareho kong inaanak yung anak ng dalawang yon, si Mayor Perez at si Mayor Fernandez ng Dagupan sa Ordaneta City. Inaanak ko pareho yung mga anak nun, kaya wala naman tayong problema. Sa initial pong coordination, nasabing doon sa una, mga 200 daw po ang dadalo, kaya maganda siguro, Mr. Chairman. Naku, nung sa amin sa Ordaneta, hindi ba? 10,000. Nung nagsalita ng non-stop
Si ginanaan si Oh, syempre. si Romero, si Jose. Baka naman Libo pwedeng yan. madala din Punong-puno. Puno Sorsogon lahat. yan. Baka pwedeng madala sa Sorsogon din sa amin. At, Oo, depende sa budget namin, no? Kasi, Yung gagawin po ninyo sa Dagupan ay para sa mga taga-saan po ang mag-a-attend doon. Ito sa Dagupan naman yung parole and probation administrators, administration officers. Kasi sila rin ang tumatayong kasama ng DDB, lalo nandun sa sinasabing aftercare. At saka sa yung requirement sa batas na surveillance na ginagawa doon sa mga nare-release from jail, halimbawa, nabigyan ng parole, lalong-lalo na kung ang kaso nila is something to do with use of or abuse of drugs. Katulong sila na nagmo-monitor doon sa rehabilitasyon ng mga pasyente. Yung step, mga taga-saan ang pupunta? Sa step naman, Emma, So, dito po sa gaganapin na step sa this coming April 26 up to 29, mga taga po. 3 days ba yun, Emma? 3 Tatlong days araw kayo? po ng live-in. Saan kayo naka-check? Sa sa Dagupan Village Hotel po Dagupan Village. nakabook ang mga Okay, Edo participants. Fernandez yun. Sa Ordaneta, ilang araw kayo ron? Isang araw lang po, sa April 26 lang po yung launching Hindi seminar. kayo mag-overnight doon. Ang balak po yata ng team na pagkatapos po sa Ordaneta, tutuloy po sa Dagupan ang training. Bakit? Para saan doon? Dun po, para ho dun sa systematic training for effective. Para Sa systematic training for effective parenting po na programa. doon kayo sa saan doon? Dun din po sila Anong venue? maglalagay. Dun din po rin ho sa sa Dagupan Village Hotel din po sila. Dagupan Village Hotel pa rin. Ilan kayo karami? Walo po 10,000. ang team. Ha? Walo po ang team ng BKD. Doon kayo sa beach house ko sa Sampabian. Sige po, sir. Kasya kayo doon. Para makamenos tayo. Salamat daw. maidagdag ko lang po. Sa Ordaneta kayo. Chairman. Doon kayo sa hotel ko sa Carmen. Oo. Yan po ang hinahanap ng DDB. Kaya nga, para kasi makamenos tayo. sa kakulangan ng Pakainin ko na lang resources. kayo na si hinihaw na bangus, taka kung ano doon. Ay, maraming salamat. Baka pag narinig ito ng iba, magsasamahan dahil doon sa... Baka dumami. Hindi, para makamenos kasi nagtitipid kami sa kwan namin, kamukha yung banding na kwan eh. Medyo sabi nung dito, medyo may kamahalan ata konti, kaya mahanap kami mas mura. Kasi kulang na kulang eh. Yabi nga ni Tito, nag-usap kami, meron siya talaga nakuwang 100 million. 50 million kay Sento Rorasan, 50 million kay Sento Rinrile. Eh, hindi naman nire-release sa DBB. Yun ang sinabi, nag-usap kami. Kausap ko naman si Tito. Kandidato ngayon, hindi ako nangangampanya, pero kasamahan natin dati yan sa si Jake Lagunera. Kaya nga, siguro ba't nawawala yun? Sana para ganun lalong makagalaw ang DDB, tsaka kamukha yan sa PIDEA, kulang na kulang din ng mga kagamitan. Dapat pala, Secretary, Kulang. Kaya. mga congressmen, senators, dapat part of their, yung countryside nila, mag-ibigay na Oo, ng libro sa magtutulong Mas sila mapakinawa. rito. Hindi yung... Dahil ito makakasira sa Oo, gobyerno natin. tama. Hindi lang ang masamang presidente, hindi lang ang masamang mga kundi itong drugs ang makakasira sa gobyerno natin. Okay. Magbabalik ho tayo sa ating programa. Tutuloy ho natin mga kaibigan tungkol sa effective parenting mamaya. Si Norma Lacaba mula sa DOH nandito po. At ang oras po natin, ganap ng 18 minuto bago po ang alas 10 ng umaga.